QJ. Magandang umaga po sa bawat isa. At ngayong umaga ay isang napakasayang araw na makapagsimula ng ating buhay na tayo po ay naglilingkod sa Diyos. Noong isang hapon ako'y gumising after my just quick siesta. Parang ako'y nauhaw at uminom ako ng apple juice at nilagyan ko ng maraming ice. Tapos pagkatapos ng gabi ay parang nagkaroon na ako ng golden voice. Hello, mic testing. Kaya parang feeling ko parang okay lang na nandyan, no? Pero I have been enjoying. Pero kanina sa ating men's group, alam niyo po, trinay namin kanina na mag-meet ng alas 8 ng umaga. Although, we started coming like 8:05, 8:10. Ang sabi ko, okay lang, sapagkat tayo nag-uumpisa, meron akong layunin, meron akong purpose para sa ating mga men na gusto kong angkinin natin ng ating mga men, ang vision at ang mission ng ating iglesia na napakaganda. So kanina, nagsimula ako sa vision. Ang sabi ko, kapag ka ikaw ay excited, kapag ka ikaw ay merong gusto, tinanong ko ang amang. Sabi ko, Amang, ano ang purpose ng vision at saka ng mission? Alam niyo, ang sabi niya, Pastor, motivation po yan eh. Yan yung nagmo-motivate sa'yo kung bakit mo gustong gawin yung gagawin mo. Tapos sabi niya, logic yan eh. Alam niyo, habang pinapakinggan ko kanina si Amang, ang sabi ko sa kanya, Amang, gusto ko lang i-appreciate ang mga choice of words mo sapagkat napaka-importante. Na pag sinabi nating logic, ibig sabihin, ito yung dahilan kung bakit tayo naririto ngayon, kung bakit tayo nag-exist. And so, I thought about itong topic na ito. Ang sabi kanina, gumising ako ng alas 3, gumising ako ng alas 4, alas 5, hindi na ako nakatulog. Sapagkat when I thought about this topic, and I'm sure ito po ang ating serye na kung saan ay ninanamnam natin ang gusto. And I thank the Lord for last preaching ng ating elder na ipinagkaloob sa atin na isang matibay na pananaw patungkol sa kung ano ang buhay ng isang tunay na anak ng Diyos na merong relasyon sa Kanya at kung paano dapat nating ipagpatuloy ang buhay na sinula ng Panginoon. And the ministry of reconciliation, nakita natin last time. Yan ay binigyan ng diin ng ating elder na kapag sinabing ministry of reconciliation, we who are reconciled because of the new covenant ministry in Christ, we are actually doing this. We have become partakers and partners of God's magnificent work. Kaya ang sabi doon sa verse 20 ng chapter 5, we are therefore Christ's ambassadors, as though God were making His appeal through us. We implore you on Christ's behalf. Be reconciled to God. And then the classic verse of the substitutionary death of the Lord Jesus Christ, 2 Corinthians 5:21, for He hath made Him to be sin for us, who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in Him. Now when you think about it, ang nais ko ngayong umagang ito ay maidugtong natin itong topic natin sa buhay ng bawat isa. Sa mga men, sa mga ladies, sa ating mga youth. Iniisip ko, paano ito makakakonect mamaya? Halimbawa, probably the youngest in our midst ay si Anya. At ang ilan nating mga young people, okay, andito sina Hannah, sina Lydia, yan. At saka sina Gwen. Yan. Kilala ko kayong tatlo. Yan.
So ito mga kabataan natin, iniisip ko, paano ito makaka-connect sa kanila ngayong umaga? Si Enzo pala nandun, oo, pinakabata rin. And so this morning, ano ang kinalaman ng ministry ni Apostle Paul sa ministry natin ngayon? Ano ang pinagkaiba o ano ang connection kung paano nabuhay si Apostle Paul noon at ang ginagawa natin ngayon? Mga kapatid, I tell you, napaka-close, napaka-relevant po ng ating i-discuss ngayon. And I want you to listen to me carefully. Sapagkat pagdating ko mamaya sa conclusion, pagdating ko mamaya sa ating pangwakas, young people, young professionals, and all of us, I want you, before we leave, sa ating pong paglisan dito po sa sanctuary ng Panginoon, ang nais ko ay mabigyan natin ng panahon itong mga tanong na nais kong ibigay sa atin. Okay? So mga kapatid, let me begin with some intro. 2 Corinthians, yan ang ating text, pero dudugtungan ko yan hanggang verse 13. Okay. Ngayon, I want you to consider about the brutal realities of ministry. Na pag sinabi po nating brutal, ministry, realities of ministry, mga kapatid, nung panahon ni Apostle Paul, hindi madali ang maglingkod sa Panginoon. Hindi ganun kadali. Sapagkat kung ang pinag-uusapan noon ay ang tinatawag na allegiance, kapag ang pinag-uusapan ay ang tinatawag na pananampalataya, ang faith, ang pistis, ang pananampalataya ay pwedeng intindihin sa tinatawag na the sense of loyalty and at the same time, allegiance. Ibig sabihin, kung ikaw ay merong faith sa Panginoon, merong kang allegiance. Ang ibig sabihin ng allegiance ay parang ikaw ay merong sinusumpaan. Ako'y nangangakong, di ba? I pledge of allegiance. Di ba meron tayong panatang makabayan? Tayo po ay nagbibigay, tayo po ay para bang itinataya natin ang ating mga buhay sa panata na yan sapagkat mahal natin ang ating bayan. Nung time po noon kapag sinabing ang isang tao ay Kristiyano at ang isang tao ay merong pananampalataya, ibig sabihin ay meron siyang ipinapakitang allegiance. Kaya noon, nung time ng Corinth, ang Corinth po ay napaka-pluralistic society. Napakaraming allegiances. Maraming tinatawag na competing allegiances. Maraming nagko-compete. Parang katulad din ngayon sa buhay natin. Loyal ka ba? Kanino ka loyal? Loyal ka ba sa ating Panginoong Jesus? Loyal ka ba sa ating Panginoong Jesucristo? Opo, pero merong kang competing allegiances. Ang ibig sabihin ng competing allegiances ay may mga pwedeng tumayo instead na ating Panginoon, instead na ating Panginoon Jesus, may iba pa. Kung pwede kong tawagin, pagdating sa ating loyalty, sa ating allegiances ay may karibal ang Panginoon sa ating buhay. Mga kapatid, nung panahon ni Caesar, nung panahon ni Emperor, ng mga emperors noon, pag nalaman nila na may mga tao, yung mga Kristiyano na nagpapakita ng allegiance sa iba at hindi sa Kanya, nako, talagang makakasalubong sila. Talagang sila ay pwedeng patayin at pwedeng magkaroon ng tinatawag na kamatayan sa buhay. If your allegiance and my allegiance are not in the Lord Jesus Christ, ang tanong ay, na kanino? Kaya pala, itong gustong iparating ni Apostle Paul sa mga taga-Corinth o itong mga Kristiyano sa Corinto na sobrang dami ng problema, sobrang dami ng kanilang mga struggle sa buhay, nagkakaroon ng competing allegiances.
parang katulad natin ngayon. Isang araw, ikaw ay loyal kay Jesus. Nung nakalipas na araw, hindi ka na loyal kay Jesus. Kaya alam nyo, kahapon sa Bible study ng Sabado, talagang ginamit ko ang buhay ng ating Glenn. Ang sabi ko, mga kapatid, sa oras na ito, sa mga oras na ito, walang ginagamit na powerful na instrument ang Panginoon para hamunin tayong lahat, para tayo ay gisingin, para yung ating loyalty ay ibigay natin sa Panginoon ng talagang buong-buo ang buhay ni Ate Glenn at that point. Ang sabi ko, hindi naman natin gustong sabihin na, Lord, salamat kasi ginagamit mo si Ate Glenn at saka si Sir Clarice, of course, kung sino pa, sinasabi natin na, thank you kasi sila po ay No. Ang point ay, nag-uumapaw talaga ang ating panalangin before the Lord at sinasabi, Panginoon, bigyan mo sila ng complete healing. But at this point, ginagamit sila ng Panginoon upang sila ay ma-challenge na yung ating allegiance, yung ating loyalty ay maibigay natin sa Panginoon sa gitna ng mga hamon nito sa ating mga buhay. Diba? Totoo? Ilagay niyo yung shoes ninyo sa ating mga kapatiran. Naranasan natin yan. Marami tayong mahal sa buhay na nagkaroon ng mga hamon sa buhay na ganyan. Ang gustong ipakita ni Apostle Paul ay, eto nire-rephrase ko, nilalagay ko siya sa lingwahe na maintindihan nating lahat. Para kay Apostle Paul, ang glorious ministry na meron tayo ay possible na ito ay ating pwedeng pagtiyagaan, pwede natin itong talagang ipagsikap sa ating mga buhay sapagkat the Lord has given us this glorious ministry in Christ. Kaya mga kapatid, kung tatanungin lamang natin si Apostle Paul, Paul, bakit ka nagtapat? Bakit mo sinabi nung sa 2 Timothy chapter 4, bakit mo sinabi na, I have fought the good fight. I have finished the faith. I have finished the race. I have kept the faith. I have fought the good fight. Why? Bakit mo sinabi yun, Paul? Na kahit na sa point na ikay malapit ng mamatay, na parang ikaw, parang wala lang, parang ikaw ay, no, mga kapatid, kung si Apostle Paul ang ating tatanungin, baka sabihin ni Apostle Paul, naku, kung alam nyo lang, punong-puno ako ng fear, punong-puno ako ng alinlangan, pero dahil ibinigay sa akin ng Panginoon ito, nagkaroon ako ng chance para mag-improve, para ako'y mag-grow sa gitna ng brutal realities of ministry. Mamaya, titingnan po natin ang mga bagay na yan. So, ito pong sinasabi ni Apostle Paul from his ministry to our ministry, hindi ba talagang matindi ngayon ang ating pinagdaraanan? Mamaya, si Apostle Paul, okay, meron po siyang context na binibigyan ng diin. Eto mga kapatid, I want you to follow with me sapagkat yung logic ni Apostle Paul ang gusto kong sundan natin because we are trying to unpack 2 Corinthians chapter 6 verses 1 through 10. And it requires coherence. It requires understanding the background. It requires understanding what was in the mind of the Apostle Paul kung bakit niya naisulat itong mga bagay na ito. Mga kapatid, the idea of discredit. Ang ibig sabihin ng discredit ay, sa Tagalog, sa wala. Maging useless. Para bang naalala natin, Merong kaming case before. Bago pumasok ang isang estudyante, from UP Manila. Talagang pumasok, kaya siya pumasok, okay, dahil na-realize niya na may calling siya, pero ang buong akala ng mga magulang ay halos matapos niya yung kanyang pag-aaral. Yung pala, ang kanyang mahabang taon ay na-discredit or discredited sapagkat hindi pala siya pumapasok. Mga kapatid, here is the reality.
Kung ikaw ay Kristiyano at kung ako ay Kristiyano, at kung ano ang nangyayari sa buhay mo, kung ikaw ba ay pumapasok o hindi, kung ikaw ba ay tapat na estudyante, kung ikaw ba ay faithful na mananampalataya. The word faithful minsan, pag sinabi natin, are you a faithful Christian? No, hindi pastor, hindi naman ako faithful. Ako'y average lang. Mga kapatid, ang opposite ng faithful ay faithless, apistoi. Ang ibig sabihin ay, yan ang tinatawag ni Apostle Paul doon sa mga taong hindi matatapos ang race. Hindi matatapos ang tinatawag na karera sa buhay. Why? Yung mga taong faithless. Kaya pala yung idea ng discredit dito, saan pastor, saan natin makikita? Well, look at your Bibles. Ang sabi ng 2 Corinthians chapter 6 verse 1, as God's fellow workers, we urge you not to receive God's grace in vain. Pwede palang matanggap ng isang tao, young people, okay, adults and everybody, pwede palang mangyari na natanggap mo ang biyaya ng Diyos pero it ended up discredited on your part. Pwede palang parang ganito, parang ano ka ba? Akala ko matagal na. Alam niyo kanina sa aming sa men, no, tuwang-tuwa ako, no. Yung mga choice of words minsan gustong-gusto ko na parang gusto kong bigyan ng pagpuna at saka ilagay natin sa salita ng Panginoon, no, about paglago. Ang sabi ko, may difference. Alam niyo na to, nabanggit ko na ito. May pinagkaiba ang tinatawag na snorkeling and diving. Alam natin 'yon. No? Ang sabi ng kapatid na Peps kanina, pastor, yung snorkeling, yun lang yung para lang sa mga mabababaw yan, ibig sabihin, mabababaw na mga lugar na ang gusto mo makita ay yung mga goldfishes, ganito, ganyan. Maganda naman yon. May part naman ng snorkeling sa buhay. Pero pagdating sa Christian life, hindi lamang snorkeling, but actually diving into the depths of God's Word. Tapos, natuwa ako, sabi ng isa, pastor, di ba dapat sa ating pagdadive, dapat dahan-dahan lang? Kasi meron akong shinare na testimony, kasi sabi ko, no, ako'y bata-bata pa dahil sa yabang ko, meron akong friend sa Cebu, ang sabi, pastor, magdadive tayo, meron tayong instructor. Sabi ko, sige, kaya yan. Naku, ang sabi niya, pastor, ang lalim ng una nating gagawin ay 35 feet. Nako, sa sobrang yabang ko, elder, alam niyo, sabi ko, Lord, napasubo ata ako, sana wag matuloy. Alam niyo, mabuti ang Panginoon sa akin. Dahil sa yabang ko, sinagot ng Panginoon, nagkasakit yung aming instructor. Kasi alam niyo kung hindi, baka sa ilalim, baka ako'y hinimatay na 35, 50 nga lang. Sabi nga na kanina ni Beth, sinukat namin yung 35 feet na yan, baka mataas pa dyan sa ating cross, sa taas. Malalim, para sa isang bagito. Mga kapatid, the Lord wants us to go into the depths. Not just snorkeling, but diving. Kaya lang, ang sabi ng isang kapatid, sabi niya, di ba po, pastor, sa pagdadive natin, di ba dapat dahan-dahan lang? Sabi ko, oo naman. Pero nung may sinabi ako, nagtawanan kami, sabi ko, kaya lang, ang tagal mo nang nagdahan-dahan. Ang tagal natin nagdahan-dahan. Ilang taon na, dahan-dahan, hindi ko pa rin nagda-dive. Nandiyan ka pa rin. Ano ba? Mga kapatid, alam natin, dahan-dahan lang. Pero ang tagal na natin nagdadahan-dahan, snorkeling pa rin tayo. Mga kapatid, ang gusto ni Apostle Paul ganito. Ang sabi niya, gusto kong makita ninyo na sa gitna ng brutal realities of ministry, mamaya, titignan natin yan, ang takot ko, baka ma-discredit tayo to find fault or blame. Marami nang nangyari ito. Alam niyo, ang pinakamatindi, ang sabi ko parati, may shinare kay elder, no? Sa amin lang yun. Alam niyo, ang pinakamatinding karanasan bilang isang dean before and now, the president of the seminary, alam niyo, yung bang merong kang i-dismiss na isang estudyante.
Alam niyo, napakahirap nun. Alam ng Diyos, itong pagtapos nitong taong 2023, naku, may mga humabol pa. Talaga namang sabi ko, Lord, ano ba ito? Talaga namang, paano na lang ito? Well, we have to move on. Kinakailangan harapin ang mga bagay na ito. Mga kapatid, it is so important for all of us to think na nagsimula na tayo, tapos bandang dulo pala ang sinasabi ni Apostle Paul, ang sabi niya, as God's fellow workers, we urge you not to receive God's grace in vain. For he says, in the time of my favor I heard you, and in the day of salvation I helped you. Si Apostle Paul ay nag-quote ng Old Testament text na makikita sa Isaiah chapter 49 verse 8 na ang kanyang purpose ay ganito. Here's the point of the Apostle Paul. Bakit siya gumamit ng text from Isaiah chapter 49 verse 8? Ang purpose niya ay may ginawa na ang Panginoon sa ating mga buhay. At ang sinasabi ni Apostle Paul, gusto kong gawin ito at sabihin sa inyong lahat, ngayon na. Hindi mo na kailangang ipagpaliban pa ang paglilingkod sa Panginoon. Hindi mo na kailangan pang sabihin, next time na lang, next year, no. Ngayon na, I tell you, now is the time of God's favor. Now is the day of salvation. Ang ibig po ng salvation dyan ay hindi lamang kaligtasan, kundi ito yung pagtugon sa biyaya ng Panginoon. Ito yung pag-accept na kapag ka-inaccept mo, something has changed in your life. Mga kapatid, just imagine when you think about the idea of being discredited. Tingnan niyo po ang ministries natin ngayon. We can break promises. Tingnan niyo po si Paul, iniisip niya, napakadali nating mag-break ng promises. We can exploit other people, exploit disciples. We can live hypocritically. Pwede tayong mamuhay na merong double standardness. We can betray confidence. Pwede nating i-betray ang confidence sa isang kapatid, lalo na kapag ang pinag-uusapan natin ay fellowship. We can compromise principles. We can sacrifice integrity. We can indulge in greed. We can live a life that is careless. Tingnan niyo po. Behave lustfully. And lead selfishly. Ang great endurance ni Apostle Paul ay makita po natin in 4 important things. Now, it's hard actually to show you. I was actually thinking of putting the Greek text, kaya lang sabi ko hindi na lang kasi medyo mahirap. Pero just imagine the idea of discredited dyan. Kaya pala, ang sabi ni Apostle Paul, ito yung great endurance ko sapagkat merong tinatawag na list na gusto niyang malaman sa ating lahat. So ulitin ko mga kapatid, napakadaling ma-discredit. It's so easy to be discredited. Kaya careful tayong lahat. Careful tayong lahat. Alam niyo, sa lahat ng aspeto, napakabilis. Hindi natin sinasabi na, Pastor, ang ibig bang sabihin natin ay perfection? Ito ba yung tinatawag na dapat walang kapintasan? Well, tayong mga nasa ministry, we need to live above reproach, pero hindi natin sinasabi na tayo ay maging sinless perfect, but rather to live a life that is not discredited. So there are 4 lists, okay? Number 1. Endurance in 4 distinct emphasis and lists. Yung way ni Apostle Paul to bring the text, to bring the message, is by way of providing the text. Okay? Merong arrangement, kaya lang, I'll just put it in English, pero merong tinatawag na arrangement. May purpose si Paul, ito mga kapatid, do we believe in the doctrine of inspiration of the Bible? Ano nga bang inspiration ng Bible? When we say the Bible is inspired, meaning the Bible is the Word of God. Pastor, ang sinasabi ba ng Bible dito, salita ito ng Diyos? Yes. Now, interestingly, sapagkat yung way kung paano ito sinabi ni Apostle Paul ay,
meron kang mahahalatang expertise on Paul's part sapagkat he knew the language well. He knew Koine Greek. Ibig sabihin, alam ni Apostle Paul kung paano mag-argue na yung kanyang argument ay mauwi sa isang tinatawag na matibay na argument. Now, let me continue before I proceed to number 1. Look at verse 3. Tingnan po sinabi ng verse 3. We put no stumbling block in anyone's path so that our ministry will not be discredited. That's the word, that's the idea, okay? Ibig sabihin, para hindi tayo, okay, ma-discredit o kaya ma-disqualified. Yan ang sinasabi ni Apostle Paul. Rather, okay, ang sabi niya dyan, as servants of God, we commend ourselves in every way. In every way, what? In great endurance. Ewan ko kung observant kayo. Kanina sa panalangin ni Elder, nakita ko yung prayer na yan. Alam niyo kung bakit na nagbigay ng hint doon sa panalangin? Sapagkat we are actually talking about the context of 2 Corinthians. Na dito sa 2 Corinthians ay makikita natin kung papaano nag-endure si Apostle Paul na magkaroon ng magandang patutuo sa gitna ng napakaraming hamon sa buhay. Ang sabi nga ng iba, ang 2 Corinthians daw ang pinaka-emotional na letter na sinulat ni Apostle Paul. Kunyari kapag ikaw ay emotional, nakasulat ka na ba ng sulat mo na talagang may mga patakpan ng luha? Di ba pagka may patak, bumabakat yun no? Parang iniisip natin, ito ay sinulat ko nung talagang ako ay lumuluha. Ang 2 Corinthians ay maaring ito ang pinaka-emotional. Alam niyo, mabigat para kay Apostle Paul ang mga bagay na ito. Pero alam niyo, yung tinatawag na great endurance ay kanyang nabigyan ng pansin beginning on this verse. Tingnan niyo po number 1. Hardships. Tingnan niyo po ang verses. Kanina, di ba? Rather, tingnan niyo po, no? Rather as servants. Ibig sabihin, ayaw namin magkaroon ng tinatawag na stumbling block. Ayaw namin magkaroon ng tinatawag na maling larawan na ang paglilingkod sa ministry ay ganito lamang. Pero ang sabi niya, rather, napakalakas na datapwat, rather, as servants of God, we commend ourselves in every way. Teka, Pastor, di ba humble si Apostle Paul? Bakit niya sinabing, we commend ourselves? Alam niyo, eto, dumating na. Si Apostle Paul, alam niya ang arguments ng mga Stoics. Alam ni Apostle Paul ang argument ng mga super apostles. Alam niyo, pinatulan ni Apostle Paul ang arguments nila, pero ang kanyang arguments ay, gusto niyong malaman kung ano ako? Sabi ni Apostle Paul, eto ang kanyang sinasabi, do you want to know who I am? Alam niyo kung paano gusto ni Apostle Paul? Beloved in the Lord, ang mga believers, you know who I am. Mga kapatid, tingnan niyo, hindi gustong itaas ni Apostle Paul ang kanyang sarili, kundi ang sinasabi niya, may mga mananampalataya dito sa loob ng iglesia na alam kung sino ako at kung ano ako at kung papaano ako mag-serve. You see, ang sabi dyan, okay, dito sa in every way, dito po mag-uumpisa hardships in great endurance, in troubles, in hardships, in distresses. Dumating sa point na si Apostle Paul ay halos siya ay ma-shaken, pero nagkaroon siya ng tinatawag na endurance. Okay, halos siya ay mayanig. Nagkaroon siya ng steadfast endurance dahil sa kanyang pinaniniwalaan na glorious ministry in the Lord Jesus Christ. Kaya dito makita natin hardships. A listing of hardships all introduced by
Yan. Alam niyo, in great endurance, in troubles, sa Greek, in hardships, in distresses. Merong in, kasi ang point ay, it's actually all in the plural. Nang ibig sabihin ni Apostle Paul ay, when you think about hardships sa buhay, nako, I tell you, baka hindi nyo kayanan kung ano ang naranasan ni Apostle Paul. Kaya pala mga kapatid, ang nais ni Apostle Paul ay bigyan niya ito ng justice na ang sinasabi niya dito ay hardships. When we think about Paul's ministry and then ngayon, huwag tayong mag-alala sapagkat si Apostle Paul nakaranas siya ng hardships sa buhay. Kaya tingnan natin, if you, hanggang verse 5, tingnan niyo po ang sinabi ng verse 5. In beatings, in imprisonments, and in riots, in hard work, ang sabi dyan, in hard work, in sleepless nights, in hunger. In lahat ng ito ay naranasan ni Apostle Paul. Ang nais niyang sabihin ay, this is the ministry that the Lord has given us. Think about this. Ang purpose ng mga bagay na ito ay hindi para tayo ay maging lax sa ating buhay, baka tayo ay madiscredit. Ang sinasabi ni Apostle Paul ay, wag na wag nating gawing excuse na dahil sa mga bagay na ito, madidiscredit ka lang pagdating ng dulo, pagdating ng katapusan. Yan, tingnan niyo mga kapatid, that's very important. Kaya pala sa konteksto ng mga mananampalataya, tingnan nyo, pwede ba nating sabihin na ang tinatawag na, halimbawa, na-offend yung isang tao sa isang kapatid. Yung bang offense, yung bang na-offend, is it the final reason para yung taong yan ay kalimutan na ang Panginoon? Tingnan nyo mga kapatid, Paul is trying to bring this idea, hardships ang pinag-uusapan. Oh, I tell you, talagang sobrang dami na pwedeng ako ay ma-offend. Ako ay ma-stumble. Ako ay talaga namang magkaroon ng rason. Ayoko na maglingkod sa Panginoon. Pero mga kapatid, there is that great endurance. Think about this. From Paul's ministry to our present ministry, talagang hindi na nawawala at hindi mawawala ang tinatawag na hardships. Hardships. Okay? Maghihintay tayo na maglingkod ng todo-todo pag wala ng hardships. Saka na lang ako magsiserve kapag okay na ako, kapag wala na akong difficulty sa buhay. Mga kapatid, delikado. Hindi tayo tatantanan ng hardships sa buhay because yan ang ministry na ibinigay sa atin ng Panginoon in this present world. Dito po sa mundong ito. Kaya parang sinasabi ni Apostle Paul, now is the accepted time. Ngayon na. Huwag na natin ipagpabukas pa yung commitment natin. Huwag na natin ipagpabukas pa yung ating gagawin. Kaya alam niyo, nung kahapon sa aming Bible study ng Saturday, tinapat ko na ang bawat isa. Alam niyo mga kapatid, sana gamitin ng Panginoon ang lesson na ito sa buhay ng ating kapatid na sa kanyang sitwasyon ang sinasabi niya, walang pinakamainam sa buhay kundi ang maglingkod sa Diyos. It's a reality. Kailan pa natin sasabihin kapag tayo ay meron ng lingering illness? Imagine niyo yun. Kailan pa tayo magtatapat sa Panginoon kapag tayo ay alam na natin? Parang ganito, alam niyo may wisdom. In the ancient world, merong tinatawag na the art of dying well, ars moriendi. Ang ibig sabihin ng the art of dying well ay parang iniisip mo, I'm finite, I am so limited, time is inhabiting my life. Ibig sabihin, lilipas din ako. Kaya alam niyo yung iba, they want to spend their lives kasi baka sila ay lumipas na.
Baka sila ay kunin na ng Panginoon. The art of dying well. Nabanggit ko na ito noon, ars moriende. The other one, of course, is ars vivendi. Ibig sabihin, the art of living well. Kung merong art of living well, meron ding art of dying well. Na parang sa taong yan, para bang that person is actually, he is not living, she is not living for the moment, but she or he is living in eternity's value, in eternal perspective. Why? Sapagkat makikita mo ang kanyang magandang plano sa buhay. Mga kapatid, ito, maganda sigurong pag-isipan natin ito. Sapagkat para kay Apostle Paul, habang siya ay may lakas pa, hardships, dumarating yan talaga sa buhay. But, let me encourage you, ang sabi ni Apostle Paul, baka ma-discredit ako. Baka dumating ang time, nalaman na Kristiyano ito, na-discredit dahil saan? Dahil sa bigat ng kanyang naranasan sa buhay. Mga kapatid, hindi ko sinasabi na dapat tayo maging supermen and superwomen. Oo, nandyan talaga. Kaya nga minsan, di ba, lumuluha. Alam niyo ba na ang Diyos ay merong botelya, meron siyang bottle, meron siyang botelya para sa luha mo at sa luha ko. It's in the Old Testament, nakalimutan ko lang kung saang text. Pero meron siyang bottle, meron siyang botelya. Meron siyang bottle na itong bottle na ito, parang ganito, no? Gano'n na kadami ang luha mo? Mga ganito na ba? Naku, lampas. Magmula noon sa buhay natin, hanggang ngayon, gano'n na kadaming niluha mo? Eh, syempre, wala namang nagre-record, no? Pero mga kapatid, pag sinabing God has His own battle for your tears, ang ibig sabihin ay, God pays attention. He knows it very well. Kaya alam nyo, hindi natin pwedeng sabihin, para kay Paul, itong mga bagay ba na ito? Itong mga bagay ba ito? Diyan nyo, no? In beatings, imprisonments, and riots, in hard work, sleepless nights, and hunger. Kaya si Paul natuto siyang maging kontento kung ano lang ang meron. Ang sabi ni Paul, I have learned therewith to be content. Ang buhay na merong challenges sa buhay ay pwedeng matutunan. Okay? So, let's, sabi dyan, tingnan natin ha. Number 2 is graces. So, hindi lamang hardships, hindi lamang tinatawag na kahirapan. Tingnan nyo, bakit ganito? Ang isa sa mga favorite hymns ng Saturday Bible Study ay Day by Day. Alam ko, paborito ito ng Ate Betty. Sa bawat saglit at bawat araw, may lakas. Tapos biglang sa dulo, mingling toil. Mingling toil. Toil and rest. Bakit kung may hardships, ang purpose ng Panginoon, ang kanyang plano sa buhay mo, yung grace received na yon, dapat hindi ma-discredit sa buhay. Ang dapat ay makita natin din ang graces. You see, that's the thing. Dito po makikita yan, ha? Tingnan nyo. Ano yung mga graces na yan? Itong mga graces na ito, ang lahat ay na-introduced sa pamamagitan ng preposition na in. At ang lahat ay singular. Kanina, okay, lahat ay introduced by the word in then, pero lahat ay plural. Alam nyo kung bakit? Ang daming hardships. Pero pagdating sa graces, tingnan nyo singular, okay? Just listen very carefully. Singular. Kaya tingnan nyo, in purity, singular. In understanding, singular. In patience, kindness, in the Holy Spirit, and in sincere love. Mga kapatid, singular, ibig sabihin, isa lang talaga ang focus ng Panginoon sa ating buhay. And that all, we will be pure.
in understanding, and so on. Kaya pala ang Diyos, kapag siya ay nag-work sa buhay natin, ang kanyang nais ay meron tayong singularity of focus. Itong mga bagay na ito, tingnan nyo kaya kanina tanong ko sa men, sabi ko, may improvement ba kapatid? Naitanong ko nga ang ilang mga men kanina, sabi ko na, Brother Noel, sabi ko kanina, masasabi mo ba na merong improvement sa buhay mo? Lako, sabi ng kapatid na naman, sabi niya, meron po. At talaga namang meron. Tingnan niyo po, in purity, meron po ba tayong growth sa tinatawag na purity? Meron po ba tayong growth? Nag-i-increase ba yung ating purity? Nag-i-increase ba yung ating understanding, yung patience, yung kindness? Meron bang growth ang mga bagay na yan? All introduced by a preposition pero in singular case. Mga kapatid, that's why ang challenge ni Apostle Paul, ang sabi niya, wag na wag ma-discredit ang ating buhay. Now let me go then to the third point. In truthful speech, and in the power of God, with weapons of righteousness, with weapons of righteousness in the right hand and in the left. Ang ibig lang sabihin ni Apostle Paul, this is the way I live. If I choose, this decision and then the other decision, ibig sabihin para kay Paul, lahat ang nais siya ay ma-magnify ang grace ng Panginoon. Now, notice then the third. Not only hardships, not only graces. Number 3, changing circumstances. Merong tinatawag na ups and downs. Now, look at your Bibles as I try to locate for you. Verse 7b, Verse 7b, tingnan niyo po, Verse 7b hanggang verse 8, Medyo nauna tayo kanina. Tingnan niyo dyan. By dishonor, you see, ang babanggitin ko po ay downs. Una muna yung down. And then the ups. Downs and then ups. By dishonor, and then ups and glory. By evil report and good report. Regarded as deceivers and yet true. As unknown, yet well known. As dying, yet behold we live. As punished, yet not put to death. As sorrowful, yet always rejoicing. As poor, yet making others rich. As having nothing, yet possessing all things. Mga kapatid, hindi ba't napakagandang changing circumstances sa mga bagay na yan? Hindi ba't napakainam nating isipin na yung palang grace at work in our lives, even in those changing situations, ay talaga namang pwede nating makita ang patuloy na pag-work ng Panginoon sa ating buhay. Ayan. So, wala dyan. Nasa text, pero ginawan ko siya ng chart. But I want you to know that in the midst of hardships and graces and even changing circumstances, merong ups and downs. And this is the last. Tingnan niyo po. Merong tinatawag na, through glory and dishonor, bad report and good report, genuine, yet regarded as impostors. Number 4 and the last, merong tinatawag na divine deliverance. Tingnan niyo po ang pattern ni Apostle Paul. Hardships, graces, changing circumstances, alam niyo parating meron siyang deliverance sa buhay. Naranasan mo na ba na ikaw ay dineliver ng Panginoon sa isang sitwasyon sa buhay mo? A listing of divine deliverance, the way na introduce siya is actually the word as, A-S. Ito ang words na makita natin. Verse 8 to 10. Through glory and dishonor, bad report and good report,
genuine yet regarded as impostors. Now, tingnan nyo, no, kung tatagalugin natin ito, sobrang tindi talaga ng naranasan ni Apostle Paul. Sabi ng verse 9, known, yet regarded as unknown. Tingnan nyo, parang, Paul, parang, ano ba to? Paradox? Parang ito ba ay inconsistency? That's the reality. Sila ay kilala, at the same time, hindi sila kilala. Dying, and yet, abay buhay na buhay. Beaten, and yet not killed. What's the point? Divine deliverance. Merong divine deliverance. Ang sabi ng verse 10, sorrowful, yet always rejoicing. May kalungkutan, pero hindi naman talaga. Walang pag-asa. Tingnan yan? Yet always rejoicing. Poor, yet making many rich. Anong sense that the Apostle Paul is actually making many rich? Ang point ay, making many rich those who are in relationship with the Lord Jesus Christ. Kaya tingnan nyo, may mga believers na na-share natin ang gospel, na-share natin ang salita. Once na sila ay nag-grow, alam mo sasabihin nila, naku kapatid, naku alam mo sister, alam mo brother, talagang tuwang-tuwa ako kasi shinare mo sa akin itong bagay na ito. They feel like they are what? They are abundantly experiencing the grace of God. So this is not primarily, literally, yet making rich, o kaya mayaman, no, but rather making others abundant in life in terms of their growth and commitment sa Panginoon. Having nothing, walang-wala, and yet possessing everything. Paano nangyari na walang-wala ka, pero ikaw naman ay punong-puno? Paano nangyari? Paano nangyari yun? Ma-explain mo in the context of the glorious ministry of the Lord Jesus Christ. Sapagkat nung siya ay naparito, He came, sabi nga, He came from the bosom of the Father to the bosom of a woman. Tingnan niyo? He left the regions where the rivers never freeze, winds never blow. 2,000 years ago upon Judean hills, a character of wondrous blending suddenly appears. Kaya si Christ ay forever nating makikilala at kikilanin sapagkat siyang epitome ng tinatawag na all the Godhead dwells bodily. Colossians. Kaya walang Kristiyano na boring ang kanyang Christian life kung si Kristo ay nasa buhay mo. Sa totoo lang. Hindi po pwede na ang buhay mo ay boring, parang walang direksyon, if Jesus is not at the center of your life. Hindi po pwede. Hindi ko naman sinasabi na every moment, every time, every second, every minute, ikaw ay nakangiti, nakalabas ang ngipin. No. It's more of disposition, di ba? Ang ganda ng disposition ng kapatid na ganito. Piro mo, nung nakaranas siya ng ganito, magklase, no? Nung nakaranas siya, parang sa kanya, Lord, alam kong maitinuturo ka. Ibang klaseng believer yan. Halimbawa, no, napagbintangan itong Kristiyano na ito, napagbintangan itong Kristiyano na ito, hindi siya agad nag-flare up, kundi inisip niya, sabi niya, it's not a big deal. Pero later on, na-justify siya at dumating yung point na gustong bumawi ng isang tao sa kanya, pero siya, ni isang salita ay walang sinabi. You see, kaya nga hindi ko ginawa yun. Mga kapatid, this is what we call strange reversals. Saan natin makikita? Sa palengke? Saan natin makikita? Sa labas? Saan? Sa community lang talaga ng mananampalataya. Kaya mga kapatid, here is the Apostle Paul's understanding. Ito yung ating buhay. Hindi matatapos ang hardships, nariyan ang graces, changing circumstances. Hindi matatapos ng walang divine deliverance.
Paano kung ang deliverance is by way of suffering, is by way of via dolorosa? Sabi ni Jesus, Lord, if it is possible, let this cup pass from me, but nevertheless, thy will be done. Alala nyo, marami na tayong pinag-pray. Ang panalangin natin ay, Lord, bigyan mo ng complete healing. Alam niyo ba na pinag-pray natin ang Ate Nena? Lord, bigyan mo ng complete healing ang Ate Nena. Grinant ng Panginoon. We have prayed, even not just here, kundi sa iba, Lord, i-grant mo ng complete healing, and the Lord granted. So mga kapatid, ang mga bagay na ito ay nagpapaalala sa atin. Talagang ibang klase ang maging anak ng Diyos. Kaya kung magsiserve tayo, ang sinasabi ng Apostle Paul, it is so much. It's hard for me to utter, but I want you not to discredit your life. When you receive the grace of God, it is now. Accept now is the time of salvation. Hindi pwedeng bukas, hindi pwedeng next time. Magtatapat ka man lang, ngayon na. Ngayon na. Yan ang sinasabi ni Apostle Paul. Mga kapatid, as I close, meron pong studying ginawa, large group of people, over 80 plus years of age, 80 years pataas. Tinanong sila ng itong tanong na ito. Ito ang tanong, listen very carefully. 80 plus years of age. Pastor, sobrang tanda na yun eh. Pwede ba nating babaan? O sige, tawad. Gawin natin sigurong 70. Yan. 70 pataas. Tinanong, halimbawa, and we can work this illustration, extend a little bit. No? Ganito ang tanong, if you could live over again, eto na, if you could live over again, what would you do differently? Nagkaroon ng study sa mga 70 years up, pero original ay 80 years up, ibaba natin, 70 years up. Kasi pagka dumating ka ng 70, parang iniisip mo, tanda na. Pero sa totoo lang, yung mga septuagenarians natin dito, abay, para lang mga 50s. Oh, para mga 50s. Ang tanong ganito, if you could live over again, what would you do differently? Alam niyo yung tatlong sagot, merong 3 general answers. Tatlong general categories. Number 1, ang sagot ay, I want to reflect more. Number 2, I want to risk more. Number 3, I want to do more things that would live on after I die. Number 1, I want to reflect more. Kung bakit, tinanong, kung babalikan mo yung buhay mo, kung gusto mong mabubuhay ulit hanggang gusto ko mag-reflect ng marami pang, bakit kaya? Ano kaya ang dahilan? Ba't kaya reflecting more? Hindi nag-reflect nung bata-bata pa? Hindi nag-reflect nung younger pa? Ba't kaya reflect more? Iba kasi, kapag tayo ay matanda na, gusto nating himay-himayin ang nakalipas at makapag-isipan ng husto. Di ba? Kaya alam nyo, magandang itanong ko ngayong umaga. First question, there are 3 important questions. Number 1, have you reflected? Kaya ang sagot, di ba, I want to reflect more. Ilagay natin sa konteksto ng ating church. Have you reflected on your present involvement in ministry? Ang theme natin ngayong taon ay, glorious ministry in Christ, di ba? Living our vision and mission. Okay? Have you reflected on your present involvement in ministry versus what you are actually capable of doing? Para lahat sa atin ngayon, alam mo ang kapasidad mo. Alam mo ang iyong capabilities na maglingkod sa Panginoon. Napapansin nyo, may mga panahon sa ating paglilingkod na minsan
di ba, medyo nasi-stretch ang ating service sa Panginoon, napatunayan natin, kaya naman pala. Kaya naman pala. Kaya kanina, yung mga men dumating, marami-rami kami, siguro mga 8, 9, kaya naman pala. Now, have you reflected on your present involvement in ministry? Ano ang present involvement mo ngayon sa MCBC? Ano? Okay na ba yun sa'yo? Okay ka na ba? Okay na versus what you are actually capable of doing? Pwede pa. Pwede pa tayo magtapat sa Panginoon, mga kapatid. So yung number 1, general category I want to reflect more. Yung pangalawa, I want to risk more. Bakit kaya risk? Now, let me put that in this question. Are you playing it safe with your life right now? Refusing to take risks? Ano ang ibig sabihin ng I want to risk more? Pwede bang mag-risk ang isang believer sa paglilingkod sa Panginoon? Pwede? Pwede. Ang buhay mo at ang buhay ko as Christians, ang ating buhay ay risky life. Why? Because we live by faith. Namumuhay tayo sa pananampalataya. Paano mamuhay ang isang faithful? Paano mamuhay ang taong may pananampalataya? Lord, sa iyo ako nagtitiwala, but we have to use our sanctified reasoning. Hindi naman tayo katulad ng iba. Nakilala ko isa sa mga pastor ng Jesus Miracle Crusade, yung kay Almeda. Naging friends kami ngayon, kaya alam nyo ba, meron akong meet up sa kanya. Bibigyan ko siya ng maraming libro. Alam nyo kung bakit? Naalala nyo si Almeda? Nagkaroon ng hostage ang mga Abu Sayyaf. Alam nyo kung anong sabi ni Almeda? Pupuntahan ko. Kakausapin ko yung mga Abu Sayyaf. Pagbabarilin nila ako, hindi ako matatablahan. Mga kapatid, nagkasakit, stroke, tinablahan ng sakit. Ang kiniklaim niya, pag ako'y babaril, hindi ako tatablahan. It's nonsense. Ibig sabihin, hindi ganun tayo. Ibig sabihin, kung merong faith, sugod o kaya bahala na. No. Ang point natin sa number 2 ay, I live a life that is a risky kind of life because I put everything in the hands of the Lord. Panginoon, I want to serve you. Lord, maglilingkod ako kahit anong sabihin ng iba, yung mga persecuted. Tingnan nyo, 2 Timothy chapter 3 verse 12. Yes, and all that will live godly in Christ shall suffer persecution. Lahat. Lahat. Are you living a risky life? Again, don't get me wrong. Hindi natin gustong sabihin na maging careless ka. Ang pinag-uusapan natin ay ang commitment natin na Panginoon, you take the lead sa buhay ko and I will follow you. The third general category doon sa survey na ginawa. I want to do more things that would live on after I die. Gusto natin na mayroong mananatili kapag wala na tayo. Naisip ba natin yun? Ano ang gusto mong gawin na kapag wala ka na, mananatili kahit wala ka na? Kaya para kay Paul, wag mong ma-discredit ang grace ng Panginoon sa buhay. The third question is this: will anything you are doing now live on after you die? Lahat ba ng iyong pinagkakaabalahan ngayon sa buhay, mananatili ba pagkatapos mong mamatay? Mga kapatid, ito po ay usapang Kristiyano at mayroong malalim na commitment sa Panginoon. Yes, life is mentally draining. Life is emotionally painful. Life is physically demanding. But these questions ay masasagot po natin because we have received the grace.
we are workers with God so that we will not receive the grace of God in vain. Do not discredit your life. Do not discredit your testimony. Huwag tayong mag-i-end lang, tapos tayo pala isang hindi magandang example. Yan ang pinakamalungkot na bagay na pwedeng mangyari sa buhay ng tao. Parents, mga magulang, let me talk to you for a while. Parents, anong iiwan mong legacy sa anak mo na kapag ka ikaw ay wala na, pwedeng manatili sa buhay nila? Ang sabi ni John Piper, sabi niya, sons, may 4 na anak si John Piper na mga lalaki sons. Abraham, Barnabas, Luke, and Karsten. Nag-ampo ng isang babae, si Talitha. Ang sabi niya sa mga anak niya, sons, I don't have anything to leave behind, but there is only one thing I want to live. And that is the passion for God. The passion for God. When I die, I want you to have that passion for God. Alam niyo, I'm checking this, itong sons na ito, one of them right now is a confessed atheist, si Abraham. Alam niyo, I was in tears nung sinabi ni Abraham na I don't believe in God. Anak ni John Piper. There was a time nung nandun ako sa Minnesota, sa Minneapolis, I had a chance of meeting the 4 sons. Kagandang mga lalaki. Nakalimutan ko lang kung saan doon si Abraham. But Abraham confessedly said, I don't believe in God. I'm sure mabigat sa puso ng isang pastor na katulad ni John Piper. Pero mga kapatid, you can never control the hearts of your children. But one thing is sure. We can leave something. We can leave behind something sa buhay nila. Parents, I want you to take note of this. Hindi pa huli ang lahat. Kung meron man tayong mga grown-ups na mga children, that's fine. Alam niyo kung ano, God knows our fingers are crossed and praying for them individually and each of them. Sapagkat hindi natatapos ang ating role bilang mga magulang. Mga kapatid, let us not, in the end, discredit the grace of God. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon, thank you, Lord, so much for talking to us in such a way that we can search and we can examine our own hearts. Salamat, Panginoon, sa paraan kung paano nyo ipinaparating sa amin ang inyong mga turo na punong-puno, Panginoon, ng lalim at nakakapag-reflect kami katulad ng buhay ni Apostle Paul. Ang aming focus, Panginoon, ay sa text at aming nakikita kung ano ang galaw ng inyong banal na spirito sa aming iglesia. Lord, from Paul's ministry to our MCBC present ministry, Panginoon, ay halos wala pong pinagkaiba. Ang inyong gusto, Lord, wag na wag ma-discredit ng MCBC ang grace received ng bawat isa. Oh Lord, that we will not receive your grace in vain. Na sa dulo pala, Panginoon, ay parang walang nangyari. Sa dulo pala, Panginoon, ay empty. Walang laman ang aming confession. Lord, I pray for each adult na nandito, Panginoon, hanggang sa aming kabataan. Lord, talk to us. Minister to us, Panginoon. Alam, Lord, namin na hindi pa ito ang sukdulan ng aming commitment sa iyo. Lord, gusto mo pa kaming i-push sapagkat may dahilan naman at ang dahilan ay walang iba dahil sa iyong dakilang biyaya sa bawat isa sa amin. Kaawaan kami, Panginoon. Tulungan kami na maintindihan namin ang mga bagay na ito hanggang sa aming pag-alis at sa aming pagtulog mamayang gabi. Sagutin ang 3 tanong.
at isipin kung papaano si Apostle Paul namuhay para sa iyo at posibleng kami rin ay mamuhay para sa iyo. Thank you, Lord. This is our prayer in Jesus' name. Amen.